Good morning. Good morning. First Sunday natin na makita ang ating kasiglahan. Makita sa atin ang ating perseverance. Makita sa atin ang ngiti naman ng bawat isa. Ano naman? Ngiti naman tayo dyan. Napaka-seryoso naman natin. No? Mga kapatid, sa umaga po ito ay dadako naman ulit tayo sa ating pong pagbibigay ng mga salita ng ating pong Panginoon. At sa ganoon ay lalo tayong lumalim sa ating pong pagkakakilala sa Kanya. At noong first Wednesday of the year, tayo po rin nasa pulo at tayo po ay nagbigay rin po ng salita ng Panginoon. By His grace and by His mercy ay pinalakay po natin doon ang isa rin pong topic. And I would like to share that to you at gagawin lang po nating summary. Summary din, after that, tayo po ay dadako doon sa ating pong naka-schedule na message for this morning. At mahalaga po na daanan po natin ang mga bagay po yun. But before that, tayo muna ay manalangin. Heavenly Father, Lord, muli kami po ay nagkapasalamat sa isa pong mabiyaya umagang pinagkaloob niyo sa lahat. At tuloy ako, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang maging laman ng aming pong pag-uusap nito, ng aming pong pag-aaral ito, Panginoon. At masagaling Panginoon, ito ay patuloy na magbigay kalakasan sa aming spiritual, Panginoon. Lord, kayo po ang mauna sa gawain ito. At ang aming pong mga gagawin, Panginoon, pa sa susunod ng mga pagkakataon ay magbibigay kaluguran sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon. Our prayers in Jesus' name. Amen and amen. So mga kapatid, ang ating pong tinalakay last time ay doon sa pulo ay ito po ang isa pong tanong, does God have a plan for me? Now, I will not tackle all of this. Ang kukunin ko lang po ay yung pinaka-bold nitong aming pong diniscuss the last time around. For those who were there, nakita po nila ito, and nalaman po natin dito na ang Panginoon ay may plano para po sa akin, para sa ating lahat, at para sa buong mundo. Ito po ang plano ng Panginoon, at ito po ay nakasaad doon po sa Isaiah 46, no, verse 10. At ang plano ng Panginoon, mga kapatid, ay nakalagay naman sa banal na kasulatan. At ito ay nandun po sa Isaiah, at ang sinasabi po sa Isaiah, ang may sinasabi po sa dito na my purpose will stand and I will do all that I please. At ang sabi dito sa bandang huli, ang sabi niya, what I have said that I will bring about, what I have planned that I will do. So kung ano ang plano ng Panginoon, kung ano ang nais niya, ang siya pong mangyayari para po sa lahat. So in case na tayo po ay mag-oppose sa kagustuhan ng Panginoon, then we are opposing His direction. At walang sino man na nagtagumpay na lumaban po sa plano na po ng ating pong Panginoon. So maliwanag mga kapatid na mayroon po plano ang Panginoon para sa mundo at may plano ang Panginoon para po sa bawat isa po sa atin. Sa lahat po na naririto ngayon, may plano po ang Panginoon. It's a matter of understanding kung ano ang plano ng Panginoon para po sa atin. Ang banal na kasulatan mga kapatid ay nandun po ang mga plano ng Panginoon para po sa atin. At ang isang tinutukoy diyan ay kay Jeremiah, at tinan niyo po sinasabi po rito, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet of the nations. So ibig ko sabihin, bago pa lang, before I formed you in the womb, I knew you. So, kilala na, may plano ng Panginoon para po sa ating pong lahat. So kaya nga po, ang plano ng Panginoon para sa lahat ay hindi po reactive. Hindi po ito reactive. Kagaya ng ginawa po kay, sabihin natin kay Jeremiah,
It is not a reactive conception. Sapagkat, bago pa man, sinasabi po rin, preemptive po yan. Ibig ko sabihin ng preemptive, ang nangyayari po sa lahat po sa atin, ang plano ng Panginoon, ay nandiyan na po, bago po ang lahat. Before anything else, nandiyan na po ang plano ng Panginoon para po sa atin. At yan din po ang sinabi ni David sa kanya pong Psalms, na you created me my inmost being. You knit me together in my mother's womb. So nandun po ang tinutukoy dito ni David, sinundan niya po yung sinabi po doon sa Isaiah. Now, kung kaya nga po mga kapatid, ang mga bata na binuo sa sinapupunan sa pagbuo ng lalaki at ng babae, ito nga po ay dapat pong ilagay sa ayos. Hindi po dapat itong ina-abort. No? Paliwanag po yan na hindi po yan dapat i-abort. Sapagkat may plano ng Panginoon sa batang yan na nasa sinapupunan. Hindi po dapat yang galawin sapagkat ang Diyos lang ang may karapatan dyan. We have no right to disrespect God's plan. Kaya kung ano man ang nasa sinapupunan na nabuo dahil sa pagdidig ng lalaki at ng babae, wala tayong karapatan na sirain yan. Kaya abortion is not acceptable for Christians. Bakit po mayroong mga ibang bansa nag-abort pa? Yun ang kanilang ginagawa. They do not believe in God. They believe in their own philosophy, but we are not like them. Tayo may takot sa Diyos, kaya ang susundin po natin ang plano ng Diyos para po sa atin. Pangalawa, God's plan for every human being is that each one comes to know and accept His offer of salvation. So ang plano ng Panginoon para sa ating lahat ay makilala natin siya at tanggapin natin ang Kanya pong biyayang binigay sa atin ng kaligtasan. At ang ating pong Panginoon, mga kapatid, ay hindi pong mabagal, no? Sa Kanya pong mga sinasabi, kundi siya nga po ay gagawa at susundin niya yung Kanya pong mga plano. At ang ating pong Panginoon ay matyaga para po sa ating lahat. At ang nais niya, tayo nga po ay maligtas. Yan po ang nais ng ating pong Panginoon. So, I will move on. So, pangatlo po mga kapatid, ang tinutukoy dyan sa pangatlo is that, maliwanag po ang tinutukoy dyan, God's plan for each person is then stated in Micah 6:8. Ano pa nakalagay doon sa Micah 6:8? Ang sabi po dyan, He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with God. Ang tinutukoy nito mga kapatid ay ang ating pong relationship duties. At tinutukoy din dito mga kapatid yung banal na spirito that you have to walk in the Spirit. So kaya nga po napag-aralan natin ang Galatians 5:22. Ang sabi doon sa 5:22, which we have studied before, ang tinutukoy po dyan, ang the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. So, bilang isang Kristiyano, magbubunga yung ating pong pagiging Kristiyano. At ito na nga po ang tinutukoy na meron po tayo bilang isang Kristiyano. One shall accept Him as your Lord and as your Savior. At ang nais ng Panginoon sa atin ay yung ating relasyon para po sa Kanya. At kung anong plano niya sa atin, as we grow in faith, kung anong plano niya sa atin ay marireveal po para po sa atin. Hindi natin pwede sabihin, ano bang plano ng Panginoon para sa akin? Gusto ko malaman ngayon din. Hindi po. It will grow in faith. Yan po ay lalago as we know Him more, then we will understand Him more. Pero kung hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig, paselfon-selfon ka lang, nag-aawang ka sa mga studies, hindi ka nakikinig, hindi ka nagsusulat, you will never understand. Hindi mo ano kasi meron kang harang nilalagay between you and God. So dapat maalis yan. Maalis siya. Kaya meron tayong free will eh. Kaya yung free will na po yan para po sa ating mga kapatid, Ang free will na yan, ang Panginoon din ang naglagay dyan sa atin.
Kasi hindi naman tayo mga robot eh. No? So meron tayo pong free will. Kaya yung plano ng Panginoon para po sa atin ay unti-unting marireveal as we continue to know more about Him. Now, ang general plan ng Panginoon ay very unique for each one of us. So bawat isa po sa atin may plano po ang Panginoon. Now, kung anong plano ng Panginoon para po sa atin, nasa banal po kasulatan, basahin na po natin, then we will know more about Him. Now, pang-apat, ano po ang plano ng Panginoon para sa atin? Ito na po ang pag-share ng magandang balita sa ating pong kapwa. Ay Matthew 28:19. No? So, we'll just skip this one. We have taken this up before. At sa plano ng Panginoon para po sa atin, ay tinutukoy dyan ang conform tayo sa likeness of Jesus Christ. Be holy because I am holy. Yan po ang sabi po ng ating pong Panginoon. At ang nais niya ay tayo nga po ay lalago sa biyaya at grasya po ng Panginoon. That's why we have that willing heart to come to Him. Lumapit tayo sa Kanya, magpakumbaba tayo, at nasa ganun po ay ang biyaya at grasya ng Panginoon mapasa atin at tayo lalo pang matututo all about Him. At ang sabi doon sa 20 to 30, no? Ito naman tungkol sa predestination. At ang tinutukoy nito mga kapatid, na tayo po ay we were justified, we were glorified, we were sanctified, we were glorified, and we were saved. So sa punto po yung mga kapatid, tayo nga po ay should conform with the likeness of God. At ang nais niya ay mahalin natin ang ating pong kapwa. Mahalin po natin yung ating pong kapwa. He wants us to love other Christians the way He loves us. Other Christians. But we also have to love all people. We have to love one another. Yan po nais ng Panginoon sa atin. At ito nga po ang utos niya para po sa atin to love one another as I have loved you. Now moving on. Now dito po sa letter D, as we follow His Word, we will discover our own spiritual gifts and abilities. Ito na po, tutuin po natin as you continue to study the Word of God, to read the Word of God, to listen to the Word of God, then makukuha mo na dyan, maunawa mo na dyan para ng plano ng Panginoon para po sa Kanya. Now, ano ba yung dapat natin itanong tungkol dito? Ang dapat natin itanong is that God's plan unfolds in our lives as we use all we have for His glory. So lahat ng meron po tayo ay gagamitin po natin para sa kaluguran po ng Diyos. At yan po ay atin na rin po na pag-aralan. Kung ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ito para sa kaluguran ng ating pong Panginoon. At ang ating pong Panginoon ay nandyan lang. Ang problema sa atin, tayo ay naiinip, no? We become impatient kung ano ba talaga ang plano ng Panginoon para po sa atin. Pero hindi po naman komplikado ang plano ng Panginoon para po sa atin. Kaya po ang sabi, God's plan for us is revealed a little at a time as we follow Him, and His plan may look different in different seasons of life. No? Iba-iba po. Iba-iba. So, little at a time. So, kung gano'n ka sipag, magbasa o manawa, mag-meditate, nagsalita po ng Panginoon, you come to Him. If you say you're going to pray, then you pray in the morning or in the evening, then make it as an appointment with God. Now, putting this into our life application, pamuhay po natin. Ito pong ating napag-aralan na from the very beginning, may plano na talaga ang ating pong Panginoon. Ang plano ng Panginoon is very, very visible. Okay? Ang plano ng Panginoon ay visible, nakikita po natin. Pero hindi po ito straight shot. Ang ibig po sabihin, ang plano ng Panginoon na hindi ino-offer sa atin kagad. Hindi kagad ng basketball na straight kagad, shoot. Hindi po. Ang sabi po riyan, ang journey po natin sa ating pong buhay is that
Maring ito ay merong detour, maring kakaliwa, may kakanan. Ang ibig mo sabihin, may problema tayo maharapin dyan. It is not always a bed of roses. It is not walk in the park. Na parang naglalakad sa park na okay lang, para baliwala. Bed of roses. Hindi lahat ng bagay ay masaya. Ang pag-aasawa ay hindi po ganon. Na puros lang kasiyahan. Hindi po. Ang pag-aasawa ay meron din problema sa anak. Problema sa biyanan, problema sa mister, problema sa misis, problema sa pera, problema sa trabaho, problema sa bahay, problema sa kuryente, tubig. All of those things, ang tinutukoy ng ating Panginoon, dadaan tayo dyan. At pag dumaan tayo sa lahat po yan, mga kapatid, dyan tayo hinahasa ng Panginoon para maging mas lalo pang maging mabuting Kristiyano na nagpapakumbaba, tumatanggap sa biyaya at grasya ng ating pong Panginoon. Kaya do not be discouraged kung ano man ang mangyari sa buhay mo, but instead, patuloy lang tayo manghawakan sa pangako ng ating pong Panginoon. But if our hearts are set to obey Him in all that we know to do, then we will be in the center of His will every step of the way. Now, kumalala niyo ulit sa Ecclesiastes. Ang sabi doon ay, fear God and keep His commandments. Fear God and keep His commandments. Ibig ba, sundin po natin ang nais po ng Panginoon. Obedience is better. Mas maganda po yung obedience kaysa sa sacrifice. Now, as we pray and study the Scripture and seek to live holy before the Lord, He will reveal His plan for us. Now, look at that. In His perfect time, in a way, we can understand. So, anong plano ng Panginoon para sa atin for this year? For this year. No? Manalangin lang po tayo, pag-aralan po natin ang banal na aklat, at mamuhay po tayo ng naayon po sa kanyang kagustuhan. And then, kung anong plano ng Panginoon sa atin, then it will be revealed to us. In His perfect time, in a way, we can understand. Kaya nga po, para po sa atin na hindi po pare-parehas eh. Hindi po pare-parehas ang revelation ng God para po sa atin. Ayon sa kanyang kapanahonan, ayon sa kanyang kagustuhan, sa pamamaraan na ating pong mauunawaan. Yun po. Now, we close nung first Wednesday with a praise coming from James. Ito po ang sabi. Draw near to God, and He will draw near to you. Draw near to God, and He will draw near to you. Lumapit po tayo sa ating pong Panginoon, in-extend na yung kanyang kamay, then tanggapin natin yung kanyang kamay na in-extend para po sa atin. Huwag ka lang mag-refuse, huwag ka lang matigas ang puso mo, tanggapin mo na siya ngayon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hello. Mga kapatid, make your decision now. Kung hindi ka pa nakatanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas at hindi ka pa nakapag-commit, do it now. Why? Because tomorrow, you might not be here anymore. Maaaring putulin na ng Panginoon yan bukas. So, gawin na ngayon, do it now. Kung hindi mo niyayakap ang iyong biyanan, yakapin mo na. Kung hindi mo niyayakap ang iyong kapatid, kung meron kayong sama ng loob, yakapin mo na. Kung ang iyong tatay ay hindi mo pa niyayakap, yakapin mo na. At sa mga nanay, sa tatay na hindi pa nagbibigay ng kanilang pamana sa kanilang mga anak, iaayos nyo na. At yung mga kabataan, ayaw pang magbasa, ayaw pang mag-aral. Mag-aral ka na. Because time is of the essence. Do it now. Huwag nyo lang ipabukas pa yung mga kapatid. Alright? So mga kapatid, we end up in this. At sa atin naman ngayon, now, moving back. So maliwanag, ang punto de vista sa atin dito sa
nung aon is that may plano ng Panginoon para sa ating pong lahat. Right? Ang plano ng Panginoon ay iba-iba para sa atin individually, iba-iba pa naman para sa buong mundo ang plano ng Panginoon. But there is a plan of God. At matutupad yan. Kahit anong gawin po natin, we cannot contradict what God has ordained. Kung anong sinabi ng Panginoon, mangyayari talaga yan. Mangyayari talaga yan. At wala tayong rason para hindi sumunod sa Kanya. Because at the end of the day, pag kinukondict natin ang gusto ng Panginoon, tayo mismo ang magsasuffer nito. Alright, from there, dadako naman tayo ngayon sa continuation. The days after Christmas and a New Year. Days after Christmas. So, tapos na Christmas. Ano kasunod ng Christmas? New Year na po tayo ngayon. Alright. So, sa Colossians 13:18, ito yung pong pinaka-main verse po natin. Ang sabi po rito, as I read, no? So, ganyan lang yung aking pong pagbabasa. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ang sabi sa next verse, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. And in 17, He is before all things, in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. So, maraming pa yung dapat pag-aralan dito, pero kukunin lang po natin yung angkop sa ating pong mensahe for this morning. Alright. Ang New Year po mga kapatid invites us to take up these steps. Bagong taon, bagong panimula, bagong pag-asa, at bagong plano, including fresh start in Christ. Kung meron tayong bilang isang Kristiyano, because si Paul, kausap niya rito mga Kristiyano, no? Kung tayo mga kapatid ay may mga nagawang hindi maayos, ito na yung panahon para ituwid natin for this year. Kaya nga bagong step bagong pakikitungo sa iyong kapwa, bagong gawain, at ang gawain po natin yan must be in accordance with the Word of God. So yun ang ating foundation kanina nung una po nating binasa. It must be in the plan of God. Now, sabi ni Paul sa kanya pong letter na sinulat, ang tinutukoy niya rito Son of His love, ang ibig ko sabihin is that Christ in His love and power equip us with the Holy Spirit and His freshness. Ito nga po yung pagmamahal sa atin ng ating pong Panginoon. At binibigyan tayo ng kaalaman, kagaya po ng binanggit po natin kanina. At nandito nga po, makakasama po natin ang banal na Espiritu. Nung ang ating pong Panginoon ay umakyat, iniwan niya po ang kanya pong banal na Espiritu para po sa atin. Now, sinulat po ni Paul. Paul writes about the church and how it all starts with God. So, we are the church. Tayo ang church. Tayo ang body. But the head is none other than our Lord and Savior, Jesus Christ. Now, Christ served as the starting point for Christian and the Lord's church and for your prospects for a new year. So, maliwanag po mga kapatid na ang starting point po natin ay walang iba po kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Now, keep that in mind. Ang ating pong starting point ay ang ating pong Panginoong Hesus. Sa lahat po, no, meron pong starting point. Saan nagsimula? So, ang simula po natin, sa church po natin, ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. And for this year,
ang dapat maging simula ng bawat isa sa atin ay ang ating pong Panginoong Jesus. So, tingnan po natin. Ang una, creation. Creation, it all starts with God. So, ang ating pinaka-foundation dito, Christ is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Siya ang firstborn of all creation. Of course, pag tinawag pa natin firstborn of all creation, ang lahat po ng nilalang sa ibabaw po ng mundo nito, ang may gawa po niyan ang ating pong Panginoon. Yung po ang pinaka-foundation po natin. He created everything. Lahat ng meron po tayo ay kanya pong creation. You cannot claim that you own this house, you own this jewelry, you own this money, you own this car. We do not own anything in this world because everything belongs to God. Sa Kanya lang. Kaya nga sabi niya doon sa 17, He is before all things and in Him all things hold together. By His power and by His authority, siya nga po nakakapag-control ng lahat. Because all authority were given to Him already. So siya ang may control ng lahat sa Kanya. Kung kaya nga, we submit to Him alone. Siya lang. Sa Kanya lang tayo mag-submit at wala na pong iba. Kaya nga, ang ating start ay sa Kanya. Sa Kanya lang, sa ating pong Panginoong Jesus lang. The only name given is the name Jesus Christ. And therefore, para lang po sa Kanya. In-acknowledge po ni Paul that God as the creator of all things, the maker of heaven and the earth. So si Paul mismo nagsabi, He, ang ating pong Panginoon, is the creator of all things. Sa Kanya po ang lahat. We prepare everything to Him. Now, God created each person. Bawat isa po sa atin nilalang tayo po ng Panginoon. At meron po tayong value. Meron po tayong value under the eye of the sons of Islam. Nandun po ang Kanya pong biyaya at grasya pa po para po sa atin. Nandun po ang banal na Espiritu na makakasama po natin once we cling to His promise and to His hope. Paghawakan lang po natin ang biyaya at pangako ng ating pong Panginoon. Now, key thoughts of God's creative work in our lives. Ano mga key thoughts? Yung pinaka-main. Una, manuha po natin mga natin that God delivered us out of darkness. Ang Panginoon ang nagligtas sa atin sa kapahamakan. Wala nang iba. Kaya meron po tayong doon sa ating Lord's Supper, maliwanag po, by His blood on the cross, who will cleanse of our sins and unrighteousness. So it was God who delivered us out of darkness. Ibig na maging magulong buhay po natin, malunod po tayo sa kasalanan at mapunta tayo sa impyerno, no? God delivered us out of darkness. He introduced us to the Son who loved us. Kaya nga po, itinuturo na ang ating pong Panginoon lang ang ating pong sasandalan at wala na pong iba. Pangatlo, He provided a way in Christ so that we can join God's kingdom. So, ang pamamaraan lang, wala nang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus lang. Bakit marami tayo nakikita ang mga pamamaraan ng ibang reliyon? Huwag na natin silang pasinin, no? We cannot argue with them, that is what they want, leave them alone. Pero tayo mga kapatid, we stick to our foundation, Bible-based po tayo, at nakasentro po tayo sa ating pong Panginoong Jesus. Bible-based and Jesus Christ-centered. Yan po yung pinaka-pundasyon po natin. Ang iba po, ang pundasyon po nila, yung kanila pong philosophy, yung kanila pong tradition, yun po kanila pundasyon. But lahat po yan, mabuhay po lahat yan. Sabagat ang strong foundation natin ay built on a rock. And the rock is none other than our Lord and Savior, Jesus Christ. Now, His kingdom is more than earthly realms and dominions and authoritative powers. That's what I have mentioned already. Now, it is a kingdom of life, transformation, joy, forgiveness, and God's ongoing creative work. Once we stick to God, no? Although sabi natin kanina, little by little, naunawaan po natin ang revelation niya sa ating paunti-unti. Kung kaya nga po, that is transformation mga kapatid. Nagkakaroon po tayong transformation for this year. Kung ano ka nung nakaraang taon, meron ka ng bagong transformation for this year.
Ito na yung tinutukoy po natin na sa buhay natin sa Panginoon, there should be transformation. Kung walang transformation ng buhay mo, I accept Jesus Christ as my Lord as Savior. Hanggang di ko na ginagawa mo, pati hindi ka nakapag-transform dito sa kabila. Patuloy ka pa rin gumagawa na dati mong ginagawa. Katulong-tulong, no? Ayaw tulungan si nanay, ayaw tulungan si tatay, ayaw magwas sa pinggan, ayaw magbasa, ayaw mag-aral, no? Kultito ka na. Kasi may pera ang magulang mo. But, don't you forget na ang lahat ay meron pong katapusan. Kaya nga tayo pinapag-aral para prepare kayo mga kabataan, pagtanda ninyo sapagkat by that time wala na magulang ninyo. No? So kailangan may transformation dyan. Manatili tayo masaya, mapagpatawad, at kung anong inutos sa atin ng Panginoon, yun po ang gagawin natin. That's why in number 6, God created us to serve Him, live for Him, and share Him with others. Sharing the gospel. Ipangaral natin ng magandang balita. That is why, mga kapatid, binabagit natin dito lang, mag-share tayo sa asla. That is why, sinasabi po natin mga kapatid na simulan natin sa isang feeding program muli. Magbalik tayo doon. That is why, sinasabi natin na bawat isa sa inyo make it an appointment na kukuha tayo ng mga kabataan dito, ng isang pamilya dito, may sama natin dito for our feeding program, for our home studies para po sa kanila. Ganun po yung ating agenda. We cannot remain as what we are here. Paano ba tayo lalago? Paano ba tayo mag-transform? It needs commitment from each one of us, mga kapatid. Now, may kanya-kanya tayo pumunarang para magawa yun. Pero we cannot always say, no, wala akong panahon para dyan. Busy ako dito, busy ako doon. No! Ikaw ang Diyos ang mawala ng busy sa'yo. Paano ka? Putol ka na, period. And, wala ka na. So, meron tayong buhay ng pinagalob ng Panginoon. Gamitin natin ito para sa kanyang kaluguran. We should not be static on what we have now. Kailangan natin mag-move on. I-share natin ang magandang balita, mga kapatid. Share Him with others. Huwag tayong makapagsarili na akin na ang Panginoon. I will not share that to you. Mag-share po tayo mga kapatid. Sapat na makapag-share tayo. Kung makonvict siya o hindi, wala na po tayo doon. It is God who will convict him. But kailangan po natin mag-share ng magandang balita. So we will do that. No? Gumagawa tayo ng pamamaraan by God's grace para po mga kapatid makapagbahagi tayo ng magandang balita. Now, the New Year beacons, everything starts with God. God desires to give us a fresh start. Dahil sa Panginoon na magsimula tayo ng bagong panimula. Bago for this year. Yan po nais ang Panginoon sa atin. Now, your life starts with God. Bawat buhay po natin starts with God. Kaya ang sabi ni Paul, every living thing starts with God. All things cohere, consist, or hold together with God. Ang ibig po sabihin ng number 2, cohere. Ang ibig po sabihin dyan, ang humahawak sa lahat ay ang salita po ng Panginoon. It is God who holds together everything. It is God who holds together the earth. Bakit hindi nagbubungguan yung mga planets sa heavenly bodies? Bakit may mga espasyo yung tumatama sa atin? No? Because it is God who is in control of everything. Nagkaroon po tayo ng away-away sa mga tao sa mundong ito. But at the end of the day, nasa-settle din ang lahat ng mga yan. Pero sa katigasan ng ulo ng tao, aaway naman sila ulit. Then after that, ang Diyos naman din ang mag-aayos po ng lahat. So as of now, we have peace in the world. But ang buong mundo sa ngayon, kung titignan po natin, is just a bomb waiting to explode. At pag nag-explode yan, I don't know if he will still be around. Yan po ang kabuuan na nakikita po natin. No? Nakikita po natin yan, but then God is in control. Kontrolado niya lahat ng yan. Kaya huwag po tayo mag-alala. No, let us not worry about that, but continue trusting our God. Ang nais ni Paul ay sumunod lang tayo sa ating pong Panginoon. Dito sa ating pong binasa kanina, now commit our life with God. Ibigay po natin sa ating pong Panginoon Jesus.
sapagkat ang ating pong Panginoon Jesus ang dapat nasa sentro po ng buhay po natin. Now, let us depend on Him alone. Siya lang pong ating pong sasandalan. Huwag tayong sumandal sa pera natin. Samat ang pera, maubos lahat pong yan. Hindi nga natin magdadala sa libingan yan. No? Ang ating pong lagyan ng ating pong pagtitiwala ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon Jesus. Let us hold on to Him. Manghawakan lang po tayo sa Kanya pong pangako para po sa atin. Now, ano naman ngayon mga kapatid, ang elements ng buhay na umaayon po sa purpose ng ating pong Panginoon. What are 4 elements of a life lived in God's purpose? Ano po ang 4 na po yan? Briefly po, tingnan po natin ang buhay na pinamumuhay po natin para sa kagustuhan po ng ating pong Panginoon. Una, peace. Ang peace mga kapatid, ang minention po sa ating pong binasa kanina, na that we have peace and access to God through Jesus Christ alone. So, peace po mga kapatid po yan. Kaya ang sabi po sa Romans 5:13, ang sabi po ron, ang sabi po, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord and Savior Jesus Christ. So, peace with God through our Lord and Savior Jesus Christ. Yung number mo kanina, it's all about peace. Alright? So, of the 4 elements, una muna ang peace. Tingnan po natin yung sumunod. In verse 2, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. So, access by faith into His grace. Ang ating pong number 3 dyan, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. So, that's the other one. Now, ano po ba ito? Ang tinutukoy ng mga kapatid is that it is personal, revolutionary, life-changing peace that surpasses all understanding. Jesus is our peace. Real peace starts with God. Sa buhay po natin mga kapatid, mahalaga na meron po tayong katahimikan. At ang katahimikan yan ay nasa atin pong Panginoon Jesus lang. Bakit personal? Individual po yung mga kapatid. Bakit revolutionary? Because we overcome the world. Kung susundin po natin yung peace ng mundo ito, hindi po tama yan. Ang susundin natin peace yung inutos ng ating pong Panginoon. Life-changing peace. Life-changing. Kaya nga nandun po ang pagpapakumbaba. If you want to be the leader, you be at the last. Kung gusto mo maging sikat, dapat nasa huli ka. Kung gusto mo maging leader, dapat nasa huli ka. Dulat, huwag kang maging mayabang na ikaw lang ang sikat, yung iba hindi marunong. Ikaw lang pinakamagaling. Dapat revolutionary po ang sinutukoy po dito po. Pangalawa, deliverance. Deliverance starts with God. Ang nagligtas po sa atin ang ating pong Panginoon Jesus. Siya lang at wala na iba. Kaya nga, deliverance starts always starting with God. Na pangatlo, forgiveness. Sinasabi po na where would we be without the forgiveness of sin through Christ's shed blood? Kung hindi tayo napatawad sa ating pong nagawang kasalanan, nasaan na ba tayo ngayon? Where are we now? Siguro patuloy tayong gumagawa ng kasalanan. No, nagmumurahan. Nang daraya, tatamad-tamad. No? So, you can just imagine kung wala ang forgiveness ng ating pong mga kasalanan. And at the end of the day, all of us are going to die, and we will be in a rightful place doon sa sa hell. Sapagkat tayo ay hindi nakatanggap sa biyaya at grasya ng ating pong Panginoon. Kung kaya nga po, forgiveness of sins ay nasa ating pong Panginoon Jesus lang. Sa Kanya lang at wala na pong iba. Where would we be without Christ's forgiveness, motivating personal forgiveness in our relationship? Kaya nga po, para maayos pong mag-asawa, nandun pong pagpapatawad. Kaya pa para maging maayos ang ating pong pagiging magkaibigan, understanding and forgiveness is there. Kaya nga pong mga bansa ay nag-aaway sapagkat wala po silang pagpapatawad sa bawat isa.
Gusto nila i-overcome yung ibang bansa naman. Gusto nila idikta ang ibang bansa. Kaya nga po hindi nagkakasundo. Ngunit, ang ating pong Panginoon ay nagbibigay po ng forgiveness. God is giving us this forgiveness. Siya lang ang pwede makapagpatawad. At nire-reflect po natin ito sa ating pong buhay. We reflect this in our life. Para magkaroon tayong lasting relationship, matuto tayong magpatawad. Because yan ang nais natin sa atin ng Diyos na i-reflect sa buhay po natin yung itinuturo naman niya para po sa atin. Pangapat, reconciliation. So, kung merong peace, meron pong tinutukoy tayo na forgiveness, merong deliverance, then meron naman pong reconciliation. At sino nag-reconcile sa atin? Walang iba po ang ating pong Panginoon. Christ reconciled people to God and to each other. Kaya nga ang daan natin patungo sa langit ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon Jesus. Siya lang at wala na pong iba. And He look at us, He reconcile us, yung mga differences ng mag-asawa ay inaayos ng ating pong Panginoon. One forgive each other, and when we forgive each other, we are reconciled to each other. When we ask for forgiveness from God, and God to cleanse us of our honor and righteousness, mayroon tayo ngayong reconciliation with God. At ang Diyos ang unang nagbigay nito para po sa atin. Ang nais niya, ma-reconcile tayo sa Kanya, ma-reconcile tayo sa bawat isa. Wala nang tatamad-tamad, wala nang nagtitag-advantage ang bawat isa, kundi ang lahat ay nagtutulungan. Now, He makes enemies friends. Yung dating nag-aaway ay magkaibigan na ngayon. Kung ano man ang nabiyak na nasirang pagsasama, ito ay binabalik niya, nire-restore niya. Nire-restore niya uli ang mga naalis na. No? He takes that which is severed and ties it back together by bonding to Him. Kaya yung sinasabi na pinapatawad kita ko rin hindi ko makakalimutan. Hindi po tama yun. Pag pinatawad po natin ang ating pong kapwa, lahat po yan, burado na po lahat. Wala na kondisyon. Sapagat ang Panginoon, nung tayo may pinatawad sa ating pong kasalanan, wala na pong kondisyon. All is erased. Ganyan po ang Panginoon. In life partner tayo naman, pag may nagkamali po sa atin, pag pinatawad po natin, totally pinatawad na po natin sila. But in the law of man, pag nagkasala ka, pinatawad na tayo ng Panginoon, but in the law of man, you have to suffer for the consequences of what you have done. Kaya kung pumatay ka, nagnakaw ka, may kulong. Pero sa harapan ng Diyos, humingi ng tawad, napatawad ka na. Pero in the law of man, you have to suffer for the consequences. Pagdudusa mo yan sa loob ng pulungan. Okay? Now, pangatlo, the church. Dito tayo pagkatapos. The church. The church starts with God. At ang puso po ni Paul is threefold. It's about God, it's about people, and the church. Sabi natin kanina, Christ is the head of the body, the head of the church, and He desires supremacy. So if He is the head of the church, He's the head of the body, He desires supremacy. Dapat ibigay natin ang pinakamataas na papuri at paggalang sa ating pong Panginoong Isus. Supremacy, yun po sinasabi sa ating pong binasa kanina. No? Siya lang ang dapat masunod sa buhay po natin. Not me, not you, siya lang ang dapat masunod. At nang sa ganoon, hindi po tayo mawala po dito. Now, in this year, in this new year, think of your church. Sa top pala ito, sa ating church ngayon, isipin natin yung ating pong church. Ano ang plano ang program po natin? May mga nilalatag tayong programa. No? Tayo ba ay tumutulong sa mga programa po natin? Nagko-cooperate ba tayo? May aawit? May pakini-kini? Ayun, hindi ko marunong. Mga gano'n, style. No? Saka na lang. No? No? Hindi mo gano'n. No? Celebrations and jubilations. It's worship and small groups. No? Ayaw sumama dahil maraming dahilan. Wala tayong panahon para dyan. Ang panahon lang natin, makasimba every Sunday, that's enough.
No, it is not enough, mga kapatid, sapagkat ang nais ng Panginoon, we give 100% of what we have to God. Ibigay po natin ang lahat ng time po natin po His glory alone. Magagawa po natin lahat ng pamamaraan po ang mga bagay na yan. As long as we come to His presence. Now, as we think about the church, sa mga plano po natin, sa mga ginagawa po natin itong celebration and jubilation. Sa mga celebration po natin, ang ating anniversary, ng Christmas party natin, na lahat ba ay nagtulong-tulong? Lahat ba nag-extend ng kamay nila? Lahat ba ay nagbigay ng kahit kaunti para doon sa ating mga rapol-rapol po natin? No? Lahat ba ay nakakain? Lahat ba ay nasiyahan? So those are the things that we have to ask sa lahat po ng ating mga ginagawa sa loob ng church. Yung bang aking pagtulong sa church sa ating kapatiran ay tama ba? Eksakto ba? No? Now, tingnan din po natin, no? Sa ating church na ito. Maaaring meron kang mga tao rito na hindi mo kursunal na yung style, hindi mo kursunal na yung paranamit, hindi mo kursunal na yung pagsalita, parang naiirita ka doon sa tao. Kaya meron tayong mga kasamahan na dahil hindi gusto nila yung paranamit natin, pagsasalita natin, aalis na sa atin. On the road. Hindi nila gusto yung mga mensahe. Ayaw nila ng pastor, ayaw nila ng elders, ayaw nila dyan. Ayaw nila ng music, nilipat na lang sa iba. May mga ganun talaga. No? Di kaya ayaw nila ng music natin. Ayaw nila ng mga music na ganito. Ayaw nila ng ano mga kailangan ng mga maraming sinasabi. No? Ayaw nila ng mga programa pang ginagawa natin dito. All of these things, mga kapatid, kung titingnan po natin, ay putulin na natin yan. Let us stop all of these things already. I-stop na po natin yan. Now, let's all work together at ang isipin po natin ay ang mga sumusunod. So, stop to consider these three things. Ganun pong gagawin po natin. Una, isipin po natin that this is the Lord Church. Ang sambahan po ito, itinatag po ng ating pong Panginoon. Consider that. Alright? This church belongs to God. All of us belongs to God. God is calling people to serve through His church. At sa pamamagitan ng church po ito, mga kapatid, we are serving God. We are returning everything to God. Kaya nga po, sinabi sa verse number 3, Christ is to be supreme, preeminent. Because Christ is supreme in all things. Dapat siya lang ang pinaka mataas sa loob po ng sambahan po ito. Sa loob po ng puso po natin, siya ang pinakamataas at wala na pong iba. Siya lang at wala na iba. Pag nilagyan mo ng iba na mas mataas sa kanya, something is wrong. Ibig ko sabihin, hindi siya ang supreme sa iyo. Meron bang ibang supreme at doon ka po magkakaroon ng delikado. Kaya sabi po sa 1820 sa ating pong binasa, sabi po ron, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Siya talaga ang supreme sa lahat po ng bagay. Superlative. No? Superlative. Pinaka. No? Pinaka siya ang ating pong Panginoong Yesus. For God was pleased, sabi po sa 19, for God was pleased to have all His fullness dwell in Him and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. That's what we have said, na by His blood on the cross, ang lahat po ay inalagay niya sa ayos. Lahat po tayo ay pinatawad niya sa Kanya sa ating po nagawang mga kasalanan. And by His blood on the cross. Now, ang tanong po mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, is He supreme in our church? Is He supreme in our church? Yes or no? Is He supreme in our worship? Is He supreme in our ministries? Mga different ministries natin na ginagawa po rito. Is He supreme in our attitude, in our service? Mga kapatid, the past
this past year has been one of financial challenges, disasters, job layoffs, and crisis in family lives. Talaga po, marami po nangyari sa atin for this year. Hindi lang natin may paliwanag sa bawat isa. Bawat isa po sa atin, mayroong mga pinagdaanan. No? Minsan, hirap tayo bumili ng bigas. Walang pabili ng ulam, walang pang tuition fee, walang pang bayad ng kuryente. All of this pinagdaanan natin mga kapatid. No? Nakaaway, mag-asawa, mga anak na pasaway, no? Mga kaibigan, di tayo magkaintindihan, and to some extent, walang pa ng trabaho. So these are the challenges. But, ang tinutukan natin dito mga kapatid is that let us just cling to the promise of God. Now, ano ba mangyayari ngayon for this year? Who knows what this next year holds? Do you know? Alam ba natin? Nobody knows. We cannot look at the future. But, we have that hope that is coming from God. Binigyan niya tayo ng pag-asa. Yan ang bumubuklod sa ating lahat, ang pag-asa. At ang pag-asa niya na binigay sa atin ng ating pong Panginoon. He is coming back. Yan ang ating pinahawakan. He is coming back to take us with Him. Pagdating po ng oras, yan ang ating pong pinahawakan. And one thing is important for the church. At dito po tayo. Pakibasa po. Everybody. One thing is important for the church. Everybody. To trust in Christ and to serve Him as the one and only supreme God. Now, let's have our points to ponder again. Another one. As we close. Now, points to ponder natin. Does your life, as you face a new year, have a purpose with God? Meron ba? What does your life start with? Saan ka ba magsisimula? Magsisimula tayo mga kapatid sa ating pong Panginoong Hesus. Diyan ang simula po natin. Pag nagsimula ka na wala ang ating pong Panginoong Hesus, sa buhay natin po this year, meron kang malaking problema. Alright? Now, let's come to our conclusion. Are you very allured out from Christmas? Naubos na ba yung pinaghandaan nyo ng Christmas? Meron ba natala? Meron ba? Meron pa bang biko dyan? Biko ba? Biko ba? Mayroon pa bang nakalagay sa freezer? Alright. So, wala na, nakarelax na tayo. Wala na nang namamaskang mga inaanak. Wala na. Alright. Now, are you worried about the new year to come? Ikaw ba'y nag-alala ngayon sa from January to December again? Inaalala natin yan. At inaalala mo rin ba yung mga tao na hindi ka nakakasigurong pagtitiwalaan? Are you overworked? Ikaw ba'y sobrang sa trabaho? Unhopeful in an attitude of despair. Sobrang trabaho. And you have, mga kapatid, a new year ahead. Meron tayong bagong inarap na bagong taon for this year. And let Christ give you a fresh start. Now, creation starts with God. Praise and thank God for it. Pwede natin basahin yung kulay pula. Ready to begin. Creation starts with God and thank God for it. Now, ito namang isang kulay pula naman. Everybody. Your life starts with God. Ask God to guide it. Now, your church starts with God. Serve Him and trust Him to bless you. Alright. Then, the next one. Everybody? Everything starts with God. Your new year starts with God. And that should close our message for this morning. Again, tayo po ay bumabati ng isang bagong taon sa lahat after these days of Christmas. Tayo po manalangin. Heavenly Father, Lord, muli maraming pong salamat
sa isa pong umagang pinagkaloob niyo sa amin. At tunay nga po, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nagkaroon ng karagdagan sa aming pong mga kalaman. At aming pong dalangin na sa loob po ng taong ito at sa mga susunod mga taon, Panginoon, ay kayo palagi, Panginoon, ang aming pong masusumpungan. Wala na pong iba. Ang inyong pong mga guidance na ayon po sa inyong mga salita ay tunay nga po, Panginoon, na aming pong may sa puso at aming pong magawa, Panginoon. At maliban sa iyo, Panginoon, ang aming pong lakas, ang aming talino ay hindi sapat upang harapin ang hamon ng buhay sa taong ito at sa kasusunod ng mga taon. Panginoon, kami po ay mahina. Kami po ay mayroong kakulangan, Panginoon. Ngunit kami po ay patuloy na umasa na ang aming pong kahinaan kayo, Panginoon, na magpupuno ng kalakasan. At sa aming pong mga kahinaan pisikal, Panginoon, na ano, Panginoon, ang kalakasan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat muli sa lahat mo ng inyong pong biyaya at grasya. Ang dalangin po natin, Panginoon, ang patuloy niyong pag-iingat, patuloy niyong pangunguna sa aming pong buhay sa susunod sa taong ito at sa mga susunod pang mga taon. Muli, binabalik po namin sa inyo lahat ng papulit pag-alang sa matamis na pangalan ni Jesus na aming pong pagpagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Pagpapagod natin ang Panginoon.